kahalagahan, resulta ng pagkakaroon ng diligence sa ating buhay. Sa Tagalog ay kasipagan. No? Which is hindi lang kasipagan kasi maraming masipag na hindi naman sila talaga hindi sila naging masipag doon sa tamang dapat gawin. Halimbawa, inutusan mo yung anak mo na bumili ng sabi natin lechon manok. At pagdating niya doon sa palengke, marami siyang mga ibang nakita. So bumili siya ng iba't ibang mga lahat na nagustuhan niyang ulam. Then pag uwi niya sa bahay, nahanap mo yung lechon manok dahil lechon manok yung pinapabili mo. So hindi niya nabili yun. So naging masunurin siya sa isang bagay na hindi mo naman pinapagawa. So maaaring ganun din tayo. Magiging masunurin tayo o magiging masipag tayo sa mga bagay na hindi naman talaga dapat yun ang ating ginagawa. Okay? Basta ito ang gusto kong sabihin sa inyo bago bilang introduction ko sa inyo. You will be good. You will be good at anything you continue to do. Once na nag-decide ka na maging constant kang gawin ang isang bagay, you will be good at the thing. It's either sa positive area or sa negative area. Ano man yung pagpupursigihan mo, you will be good at that. Ngayon, paano mo nasasabing nagpupursigi ka o nagkukontinue ka sa isang bagay? Simple lang, ano yung paulit-ulit mong ginagawa sa bawat araw, sa bawat gabi, sa bawat oras? Ano yung paulit-ulit mong ginagawa? Ano yung paulit-ulit mong binabasa? Ano yung paulit-ulit mong pinagbumulay-mulayan? Ano yung paulit-ulit mong pinapanood? Ano yung paulit-ulit mong ginagawa? Ano man yung paulit-ulit mo na iniisip, binabasa, pinapanood, ginagawa, sa area na yon, you will be good at that. Kaya lahat ng mga sanay na sanay ninyong gawin, ang mga bagay na yun kasi, napaglaanan nyo ng maraming oras para ito ay mapanood, mapagbulay-bulayan, mabasa, makakuha ng mga information tungkol sa mga bagay na yan, at paulit-ulit yung ginawa nung una, mahirap, nung una ay hindi nyo talaga magawa, pero paulit-ulit yung ginawa hanggang sa naging bahagi na ng inyong sistema. At ngayon, automatic na lang, basic na lang para sa inyo yung mga bagay na yon. Masama man o mali. O sa mga nag-continue sa masama, basic na lang nilang manigarilyo, basic na lang nila ang uminom ng alak, basic na lang nilang magmarijuana. Bakit? Kasi ito yung paulit-ulit nilang ginawa, paulit-ulit na naisip, paulit-ulit na nakita sa mga kaibigan. So sa negative area na ito ng kanilang buhay, naging expert sila. Kaya basic na lang yun para sa kanila. Nakita ko si Carl, kakapanood ni Carl ngayon. Lagi kong naisip yung kanya mga kwento-kwento tungkol sa baril. Kasi noon sinasabi naman niya na hindi siya wala siyang hilig sa pagpupulis, no? Pero sa kanyang pagtitraining, no, doon sa paghawak ng baril. Dahil sa paulit-ulit niya itong ginawa, paulit-ulit niyang pinag-aralan, paulit-ulit niyang pinagbulay-bulayan, paulit-ulit niya itong nakikita, napapanood, nakikita sa kasama, ginagawa araw-araw hanggang sa naging magaling siya sa bagay na yon. O ngayon siya ay pulis. Yung mga lahat ng mga yon, lahat ng mga yon na ginawa niya, paulit-ulit na nakita, paulit-ulit na ginawa, paulit-ulit na pinagbulay-bulayan, lahat ng mga yon, pag ilalagay natin sa isang salita, yung kanyang lahat ng ginawa, bakit siya naging magaling sa bagay na yon, yun ay nasa salitang diligence. Kung walang diligence, hindi siya magiging mahusay sa bagay na yon. Ganun talaga ang buhay dito sa mundo. Lahat ng gusto mong matutunan, lahat ng gusto mong maging magaling ka sa bagay na yon, kailangan mo itong paglaanan ng panahon para basahin, para pag-aralan yung tungkol sa bagay na yon, para panoorin yung mga bagay sa mga tungkol sa bagay na yon, at paulit-ulit mong gagawin hanggang sa maging basic na lamang ito sa'yo. Pag sinabi kong maging basic, yung ibig sabihin magaling ka na, parang wala na lang sa'yo. Kasi naging parte na nga ng sistema mo. Yan, so, yun ay pagiging diligent.
Ngayon, may sinabi sa Biblia sa Hebrews 11:6 na kung saan dapat tayo maging diligent, na napaka-importante. Sa aking yung estimate ay dapat ito yung una na kung saan tayo maging diligent kasi dito yung pinakapundasyon ng lahat ng ating tagumpay sa buhay. Kasi kung wala ito, magtagumpay ka man, wala rin itong kabuluhan. Pero pag nasa iyo ito, then magkakaroon ng kabuluhan lahat ng mga tagumpay na makakamit mo. At ito ay hindi automatic, no? Hindi automatic ito. Kaya nga may nagtanong sa akin na estudyante ko sa UCU. Sabi niya, "Sir, palagay niyo," sabi niya, "lahat ba ay pwedeng maging leader?" Sabi niya, dahil tinitrain ko sila to become a leader. No? Wag lang silang pumasok sa school para palakihin ng ulo sa napakarami information. Sabi ko sa kanila, sa dami ng mga subjects ninyo araw-araw, tapos puro activities ang paggagawa sa inyo ng mga instructors ninyo. Sabi ko, paano na yan? Nagpapalaki kayo ng ulo. Hindi nadidevelop yung leadership skills ninyo. So, tinitrain ko sila to become a leader. Then sabi ng isang estudyante, sabi niya, "Sir, pwede bang maging leader ang lahat?" And then, bigla na lamang sumagi sa isip ko. Sabi ko, oo. Kasi, ang pagiging leader, sabi ko, ay hindi regalo. Hindi ito kaloob. Ito ay resulta. Sabi, resulta ng ano? Resulta ng pagiging diligent mo. Kung naging diligent ka sa pagbabasa, diligent sa pag-aaral, diligent sa pagre-research, diligent sa panonood ng mga videos about leadership. And then gawin mo yung mga aral na natututunan mo. Paulit-ulit mong gawin. Kahit sa una, palpak ng napakaraming beses, basta paulit-ulit mo lang gawin. Then one day, yung result ng ginagawa mo, then you will become a leader. So leadership is not a gift. It is a result ng kung saan ka magiging diligent. And sabi niya, thank you po. Kuha ko na po. Alam ko na kung anong gagawin ko. Sabi niya. So, sa Hebrews 11:6, sabi ng Hebrews 11:6, babasahin ko sa Amplified Version. Sabi niya, "But without faith, it is impossible to walk with God and please Him. For whoever comes near to God must necessarily believe that God exists, and that He rewards those who diligently and earnestly seek Him." So, yung pag-seek sa Lord, ay hindi ito dapat basta bara-bara lang yung paggawa. Kasi nilagyan niya ng word na diligently. Ay, pag sinabing seeking God, bago ako magpatuloy, i-remind ko sa inyo, bakit kailangan nating hanapin ng Diyos? Hindi naman siya nawawala. No? Kapag kayo ba nasa bahay, hindi nyo nakita yung mahal nyo, tapos hahanapin ninyo doon sa loob ng bahay, yung sinabi mong, at tapos may nagtanong sa'yo, sino pong hinahanap nyo? Ay, yung asawa ko. Nung hinahanap mo yung asawa mo sa bahay nyo, lalo kung malaki halimbawa yung bahay nyo, wala siya doon sa, ina-expect mo nandun siya, wala siya. Tapos nag-iikot ka sa bahay, hinahanap mo, tapos nanonood ka ng anak mo, "Dad, sino hinahanap nyo?" "Mami mo." Nung sinabi niyang sino bang hinahanap nyo? Or sinabi mo, "Hinahanap kong mama mo," nakita mo ba? Pag sinabi mong hinahanap mo, ibig sabihin ba nawawala? Hindi, di ba? Hindi siya nawawala. Alam mong nandun lang siya. Kailangan mo lang hanapin para siya makaniig mo. Kailangan mo lang hanapin para magkaroon ka ng communication. Kailangan mo siyang hanapin para magkaroon kayo ng fellowship. Kaya pag sinabi mong, at ito pa, isa, pag sinabi mong, "Hinahanap-hanap ko yung mahal ko." Pag sinabi mong hinahanap-hanap mo yung mahal mo, ibig sabihin mo nawawala siya? Hindi, di ba? So, ganun ang ibig sabihin ng Bible pag sinabi niyang, "Seek the Lord with all your heart." Hindi siya nawawala pag hinahanap mo siya. Nandiyan lang siya. Alam mo, nandiyan lang siya. Pero kailangan mo siyang hanapin nang sa ganun matagpuan mo siya. Dahil pag natagpuan mo siya, magkakaroon ng fellowship, communion, communication. So pag hindi mo gagawin yun, kahit nandyan siya, wala kayong communion, wala kayong fellowship.
Walang communication kahit nandyan siya. Pag hindi mo siya hanapin, kailangan mong hanapin. At saka ito ay nature ng Diyos talaga, no? Nature ng Diyos na hindi niya ini-expose kagad ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Nature niya na itinatago niya yung kanyang sarili sa atin nang sa ganun ma-motivate tayo na hanapin siya. Kaya sabi ng Diyos paulit-ulit sa kanyang salita, if you will seek me with all of your heart, I will be found of you. So, ang mga ibig sabihin nito, ang nakakahanap lang sa Diyos, o ganito, mas sisimplihan ko, ang nagkakaroon lang talaga ng tunay na fellowship and communion sa Diyos ay yung mga naghahanap sa Kanya diligently. Ang mga hindi gumagawa nito, hindi nila nakakaniig ang Diyos. Pero alam nila nandyan siya. Pero hindi nila nakaka-fellowship at nagkakaroon ng tunay na communion sa Kanya. Although alam nila na may Diyos. Although pag sinabi mo sa kanila, tumawag ka sa Diyos, tumatawag naman ako sa Diyos. Pero pag hindi talaga ginagawa yung diligently seeking Him, hindi mo talaga mararanasan yung tunay na fellowship sa Kanya. At maraming believers, maging ang mga unbelievers, akala nila, porket nandyan ang Diyos, porket totoo ang Diyos, nandyan ang Biblia, akala nila wala na silang gagawin. At akala nila, dahil sa wala silang ginagawang mali, at wala rin silang ginagawang pagpursige na mapalapit sa Diyos, akala nila ang Diyos natutuwa sa kanila. Hindi po. Hindi po natutuwa ang Diyos kapag hindi natin siya hinahanap. Natutuwa ang Diyos sa mga naghahanap sa Kanya. Kayo nga pag kayo'y chine-chase ng nagkaka-crush sa inyo, tuwang-tawa kayo O kahit na yung isang tao, hinahanap ka kasi kailangan ka niya. Hinahanap ka niya kasi masaya siya pag kapiling mo siya, masaya siya kapag kausap mo siya. Maraming mga tao naghahanap sa'yo, may mga nag-chase sa'yo. Pag nalaman mo na may nag-chase sa'yo, di ba, natutuwa ka. Nakaka-proud sa sarili mo. Kasi alam mo na hinahanap ka niya, kailangan ka niya, may nag-chase sa'yo, o sa mga young people, pag may nag-chase sa inyo kasi crush nila kayo, natutuwa kayo. Di ba? So, ang Diyos ganun din siya. Pag chine-chase natin siya, natutuwa siya. So, hindi siya natutuwa pag hindi natin siya chine-chase. Kapag hindi natin siya pinupursu, hindi talaga siya natutuwa. Nalulugod ang Diyos sa mga naghahanap sa Kanya. Okay? So, yung word na diligence, yung word na diligence, pag titignan nyo sa dictionary, lalo na sa Oxford Language Dictionary, sa Merriam-Webster's Dictionary, makikita nyo ang maraming salita na ginamit. Pero ang dalawang makikita nyo dyan, pag sinearch nyo sa dictionary, yung word na diligence, nandyan yung word na earnest and devoted. Pag sinabing diligence, nandyan yung word na earnest. Pag sinabing earnest, yung intense and serious. No? Kasi pag hindi intense, yung pagkaseryoso mo sa isang bagay, hindi mo gagawin pa ulit-ulit. No? Na paglalanan mo ng maraming panahon kapag nagseryoso ka sa isang bagay. Kaya pag hindi kayo seryoso sa mahal nyo, wala kayong time sa kanila, di ba? O hindi ko sabihin mahal, yung sabihin natin yung karelasyon mo, no? Pag hindi ka seryoso sa kanya, talagang hindi mo siya bibigyan ng time. Kasi maibibigay mo lang yung quality time sa isang tao o sa isang bagay na seryoso ka. Kaya kung sinasabi niyo mayroon kayong mahal at sinasabi yung mahal nila kayo pero wala silang time na binibigay sa inyo, kasi nungalingan yun. Kasi yung seryoso, yung seriousness natin sa isang tao, sa isang bagay, ang kalakip niyan is quality time. Kaya ibig sabihin nito, using that meaning, no? Pag hindi mo talaga tinuloy-tuloy yung paghahanap sa Panginoon, no? Pag hindi tuloy-tuloy na hinahanap-hanap ang Panginoon, then ibig sabihin, hindi tayo seryoso
sa ating relasyon sa Kanya. Kasi magiging mapagbigay tayo ng quality time sa isang tao o sa isang bagay na siniseryoso natin. Halimbawa, sa pag-aaral, pag hindi mo tuloy-tuloy na ibinibigay ang time mo para mag-aral, ibig sabihin, hindi ka seryoso sa pag-aaral mo. Ganon din sa trabaho. Pag hindi ka nagbigay ng quality time para pag-aralan yung tinatrabaho mo at para bigyan ng extra time para mas matutunan mo at para mas maganda ang performance mo, pag hindi mo ginagawa yun, hindi ka seryoso sa trabaho mo. Kasi kalakip ng pagiging seryoso ay pagbibigay ng quality time. Pumunta tayo sa bottom line. Ibig sabihin nito, pag hindi tuloy-tuloy ang iyong paghahanap sa presensya ng Lord, then hindi ka talaga seryoso sa iyong Christian life. Seryoso ka sa ibang bagay. Anong bagay na yon? Kung saan mo binibigay ang panahon mo, doon ka seryoso. So, evaluate mo ang iyong buhay sa isang araw, anong bagay ang nakakuha ng maraming time mo. Kasi kung ano yung bagay na nakakuha ng maraming time mo sa isang araw, then yung bagay na yun na kumuha ng maraming time mo, doon ka kasi nagsiseryoso. Hindi mahirap i-trace yun kung saan ka talaga seryoso. Yung kung ano at kung sino yung kumukuha ng maraming time mo, doon ka seryoso. Ngayon, problema dyan kung siniseryoso mo yung isang tao pero hindi siya seryoso sa'yo. Isa pa, yung devoted. No? Yung devoted, nandoon yan sa word na diligence. Pag sinabing devoted, ulitin ko, yung time mo nandoon. Marami kang time doon. Marami kang time na binibigay, kinukonsume sa time na yan. Kaya nga, devoted ka. Kung sinabing devoted, mahirap kang matinag. No? Mahirap kang matinag. Mahirap kang i-discourage sa bagay na yan. Sa kung saan ka devoted. Pahirapan yon para ikaw ay madismaya sa isang bagay. Ganon daw tayo sa ating paghanap sa presensya ng Diyos. Kailangan hindi tayo matinag sa ating patuloy na paglapit sa Kanya. Diligently seek Him. No? Yung Oxford Dictionary, no? Oxford Languages Dictionary, yung word na diligently, kasi diligently yung binasa natin sa Hebrews 11:6. Yung word na diligently, ibig sabihin yun, in a way, no? In a way that shows care and conscientiousness in a work or in a one's work. So, care and conscientiousness. No? Ibig sabihin ganito, yung pinapahalagahan mo at hindi lang sa pinapahalagahan mo, kundi batid mong lagi yung pagpapanatili nito. Yan ibig sabihin ng diligent. Kaya kung sinabi niyang diligently seek Him, ibig sabihin pinapahalagan mo. Pinapahalagan mo yung paghanap ng Kanyang presensya sa buhay mo. At hindi lang yun. Batid mo lagi sa iyong sarili na kailangan mo itong tuloy-tuloy na ginagawa. Kasi pag hindi tuloy-tuloy, ibig sabihin, hindi mo pinapahalagaan at hindi mo nababatid na kailangan mo talaga itong ipagpatuloy. Yan. Pag titingnan nyo ulit sa dictionary, yung word na diligently, may mga synonyms ito. Isa sa mga synonyms ito, active. Yung word na active. So, ibig sabihin ng active, may ginagawa ka talaga para masabi mo na totoo that you are seeking Him diligently. Hindi pwedeng wala kang ginagawa and then sasabihin mo you are seeking God. Hindi. Active. Yung word na active. Another word is engage. Another word is busy. Kanino ka busy? Kanino ka busy at saan ka busy? Kasi kung kanino ka busy at kung saan ka busy, magiging magaling ka doon. Okay? Ngayon, yung seeking God, ibig sabihin, bago ko ibigay sa inyo yung isang verse na ito, yung seeking God, ibig sabihin, makikipagniig ka sa Kanya at sasangguni. Or kukonsulta ka. Yan ang purpose ng pag-seek sa Diyos. Pag sinabi kong, I will seek the Lord, ibig sabihin, makikipagniig ako sa Kanya at pagkatapos nun, kukonsulta ako sa Kanya.
sasangguni ako sa Kanya. Yan ay magkasama yan. Pakikipagniig at pagsangguni, magkasama yan. At makikita nyo sa Bible yan, all the New Testament, magkasama yan na ginagawa ng mga mananampalataya ng Diyos. Makikipagniig and then sasangguni, kukonsulta. Okay? So, ano ba talaga ang kahalagahan ng pagkikipagniig at pagkonsulta sa Panginoon? Ano ba talagang kahalagahan nito? Titingnan natin sa point of view ng Bible. No? So, point of view ng Bible. Number 1, seeking God continually is a command. Bakit mahalaga ito? Because it is a command. At sa Bible, obedience, dadaling kanya sa blessing. So, ibig sabihin, pag hindi ito nasusunod na command, instead of blessing, iba yung ating napupuntahan. Ngayon, hindi ito ginagawa ng Diyos. It's just a result. Parang ganito, gravity is a law. Di ba? Gravity is a law. Ngayon, pag hindi mo sinunod yung principles of gravity, sisirain niya ang buhay mo. Alam mo, sinabi mo, umakyat ka ng punong kahoy na napakataas. Tapos sasabihin mo, habang nandun ka sa taas, sabi mo sa isip mo, totoo kaya ang gravity? Parang di ako naniniwala sa gravity. Susuwayin ko nga ang gravity na ito. Tumalon ka. At sabi mo, tatulon ako, hindi ako babagsak. So, pag tumalon ka, babagsak ka. Why? Because it is a law. It is a principle. Ngayon, pag ikaw ay bumagsak at namatay ka, pinatay ka ba ng Diyos? Ang Diyos ba ang gumawa ng trahedya sa buhay mo? Kasi ganyan na nasa isip ng tao. Pag may trahedya, pinagbibintangan ng Diyos. Pag may mga natural calamities, pinagbibintangan ng Diyos. Pag may namatay, kinuha ng Diyos. Ang Diyos lang ang may karapatang kukuha sa buhay mo. No. Ang karamihan sa mga nangyayaring ito, it's just a result of disobeying the law or the principles. Ngayon, yung command ng Lord sa kanyang salita, it is a principle, it is a law. Kung hindi mo ito sinunod, may resulta yon. At kapag nakuha mo yung resulta, hindi ang Diyos ang gumawa nun sa'yo. Kung negative results ang kinauwian ng ginawa mo sa buhay, hindi ang Diyos ang gumawa sa'yo. Binrake mo lang kasi ang principles. Every time you break the principle, mayroong consequence. Every time you break the law, may consequence. Maaaring sa una, nakakalusot ka, but if you will continue to break a law, may consequence yan. Breaking a law, may consequence yan. At depende yun sa law na binibreak mo. May mga law na hindi ka palalampasin ng mga nasa authority. Seeking God continually is a command. Sabi niya sa 1 Chronicles chapter 16, verse 10 and 11. Sabi niya, exalt in His holy name, rejoice, you who worship the Lord. Search for the Lord and for His strength. Continually seek Him. Ang pagkakasulat po niyan ay hindi siya optional. It is a command. Continually seek Him. Hindi naman niya sinabing, if you want, then seek Him continually. I am giving you an option. Continually seek Him. Okay? Hindi niya ginamit yan as an option. Hindi niya nilagay yan para may option tayo kung gawin natin o hindi. It is a command. Yan ay command ng Lord sa atin to seek Him continually. Pangalawa, bakit mahalaga yung seeking God continually? Pangalawa, seeking God is a sign of a true wise person. Ito ang pagkakasabi ng Psalms 14 verse 2. Psalms 14 verse 2. Sabi niya, the Lord looks down from heaven on the entire human race.
He looks to see if anyone is truly wise, if anyone seeks God. Ang God daw, nasa langit siya, nakatingin siya sa lahat ng tao, sa lahat ng lahi ng tao, sa buong mundo. And then tumitingin siya kung talagang mayroong mga mahusay, may mga marunong. Ano yung sukatan niya na marunong ang isang tao? Sabi niya, if anyone seeks God. Ang isang tao daw na naghahanap sa Diyos ay ebidensya na siya ay marunong. Alam mo, kahit gaano ka katalino, kahit gaano kataas yung mga grades mo sa school, kahit gaano karami yung mga nakukuha mo sa quizzes ninyo, sa recitation ninyo, sa exam ninyo, kahit gaano karami yung alam mo, marami kang alam sa buhay, hanggat hindi ka nagpatuloy sa paghahanap mo sa Diyos, hindi ka wise. Hindi ka marunong. Kahit sinasabi mong matalino ka, maraming matalino na hindi marunong. Sa totoo lang, kahit saang lugar, maraming matatalino na hindi marunong. Kasi ang ebidensya na marunong ang isang tao, hinahanap niya ang Diyos sa kanyang buhay. Yung mga nagsasabing matalino pero hindi hinahanap ang Diyos, matalino lang sila. Pero hindi sila marunong. At sa buhay na ito, gusto mong ikaw ay magtagumpay, hindi yung katalinuhan ang siyang magbibigay sa iyo ng katiyakan na ikaw ay magtatagumpay. Ang mga nagtatagumpay dito sa mundo, yung mga marunong. Yung mga marurunong lang ang siyang magtatagumpay. Pangatlo, bakit importante yung pag-seek sa Lord? Seeking God. No? Seeking God is also a sign of true acceptance of Christ. Palatandaan din ito na talagang totoo ang pagtanggap mo kay Kristo. Sabi niya dito sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 1 and verse 2. Sabi niya, therefore, if you have been raised with Christ, if you have been raised with Christ, iti-trace back mo yan, ang pinag-umpisan niyan, yung pagtanggap mo kay Kristo. Yung pagtanggap mo kay Kristo. Kung talagang totoo yan, sabi niya, to a new life, sharing in His resurrection from the dead. Kung talagang totoo yan, naintindihan mo, yung pagdurusa ni Kristo, yung pagkamatay ni Kristo, lahat ng ginawa ni Kristo, tinanggap po yan sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Kung talagang totoo yung pagtanggap mo kay Kristo, sabi niya, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind and keep focused habitually on the things above, the heavenly things, not on things that are on earth, which have only temporal value. Alam mo kung talagang wise ka, no? Makikita mo na mga bagay dito sa mundo ay temporary lang yung kanilang kahalagahan. Kaya hindi mo pwedeng ubusin ang ang panahon mo sa mga bagay na dito sa mundo kasi temporary lang pala ito. Kung wise ka, nakikita mo yan. So hindi mo gugugulin ang lahat ng panahon mo sa mga temporary lang ang kahalagahan. Siyempre, maglalaan ka ng maraming panahon sa mga may eternal value. Pero kung hindi mo ginagawa yan, kasi hindi ka marunong. Ang mga marunong, nakakakita sila. Nakikita nila ang mga bagay na mayroong temporary value at mga bagay na mayroong eternal value. At binabalansin nila ang kanilang buhay. Hindi naman natin sasabing hindi sila valuable. Valuable sila pero temporary lang. Kaya hindi mo pwedeng ubusin ang oras mo sa mga temporary lang. Kung wise ka, nakikita mo yan. Pero kung inubos mo ang panahon mo sa mga temporary lang yung kahalagahan, hindi ka wise. So, sabi, kung talagang totoo yung pagtanggap mo kay Kristo, ang resulta niyan, you will seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Ibig sabihin, hahanapin mo ang Diyos. Hinahanap-hanap mo siya sa bawat araw. Hindi ka kontento sa buhay mo na hindi mo siya nakakaniig. Hindi ka kontento sa mga ginagawa mo hanggat hindi mo na-ikonsulta sa Kanya. Yan ang mga tao na talagang totoo ang pagtanggap kay Kristo. Marami nagsasabi, tinanggap nila si Kristo, pero hindi nila pinagpupursigihan na siya'y makaniig sa bawat araw. Gaano katotoo yung sinasabi mo na tinanggap mo siya? Wala kang pagpupursige na hanap-hanapin siya. Tulad ng pakikipagrelasyon sa tao.
Paano mo masasabing mahal mo siya? Sinagot mo nga siya, pero wala kang pagpupursige na makilala siya ng lubusan, wala kang pagpupursige na siya makaniig. Tapos sabi mo, mahal mo siya. Naiintindihan natin yan sa tao, pero ba't hindi natin maintindihan sa Diyos? Sinasabi natin, mahal natin ng Diyos, tinanggap natin siya ng buong puso, pero bakit hindi tayo nagpupursige na siya makaniig? Di minsan, niloloko na natin yung ating sarili, pero hindi pa natin tanggap. Ngayon, para ma-motivate kayo, kasi sa atin, hindi naman natin hinahanap yung mga gantimpala, pero pag alam natin yung gantimpala, tao tayo, nakakatulong ito para tayo ma-motivate. No? So, aminin man natin o hindi, sa isang bagay na alam nating may reward, no? Kaya naman nating gawin, no? Kaya naman nating gawin yung mga bagay na walang reward tulad ng ating pagse-serve sa community. No? Nagagawa natin 'yan nang wala tayong hinahanap na kapalit. Nagfi-feeding program tayo, nagme-medical mission tayo at kung ano-ano pang mga pagtulong sa community service nga kung tawagin, na hindi tayo naghahanap ng kapalit. Kaya nating gawin 'yon. Pero may mga bagay talaga sa ating buhay na kapag alam mong may reward, pagpupursigihan mo. For example, simpleng bagay lang, nung meron pang face-to-face, nagkakaroon tayo ng mga paliga sa basketball. O, diba? Kahit nasabihin natin na ito ay hindi dahil sa reward, kahit sabihin natin yon, nandun pa rin, lalabas din sa bibig ng mga players na gusto nilang mag-MVP, gusto nilang makakuha ng best point guard, ng best most defensive player, at gusto nilang makuha yung championship trophy, at gusto nilang makuha yung cash prize. At pag naiisip nila yon, mas namomotivate silang mag-training diligently at mas namomotivate sila na ipanalo yung laro. Kasi sadyang ganon. Ang reward, it will motivate us. O, tinan yung mga bata. No? Pag yung mga bata, sinabihan mo, utusan mo sila na ipagawa isang bagay, pag may reward, mabilis. O, gawin mo ito. Pagkatapos yung gawin niya, bigyan kita ng 500. Ay, pag narinig yan ng bata, mabilis yan. Kahit sino. Pag may reward. May something na magmotivate sa'yo pag alam mo yung reward. Okay? Alam ng Diyos yun. Kasi kung hindi alam ng Diyos yun, bakit niya sinulat sa kanyang salita? O mayroong reward of seeking God. Gusto niyo malaman yung mga reward of seeking God? Ito una. What are the rewards of seeking God? Number 1, mga scripture verses na ipapakita ko sa inyo, kayo na ang maglagay ng kung ano yung makukuha ninyong gantimpala kapag ginawa nyo ito. Unang scripture verse sa 2 Chronicles 26 verse 5. 2 Chronicles 26 verse 5. Ano sabi niya? He continued to seek God. Ang tinutukoy niya dito si King Uzziah, isang hari na batang-bata pa. I think siya ay wala pang 10 years old na siya naging hari. I'm not sure kung siya yon, pero palagay ko siya. Batang-bata na naging hari. He continued to seek God in the days of Zechariah, who had understanding through the vision of God. As long as he sought the Lord, God caused him to prosper. Reward, ang pinag-usapan natin, gantimpala. O yan o. Gantimpala na nakuha ni King Uzziah. As long as he sought the Lord, God made him prosperous. Ngayon, alam nyo na isang bagay kung bakit maraming hindi nagpa-prosper. Hamon ko sa mga believers. Ngayon, makikita nyo sa verse na ito kung bakit hindi tayo nagpa-prosper. Kasi sabi niya, as long as he sought the Lord, God caused him to prosper. Kunin mo ang kabaliktaran yan. Pag hindi natin talaga hanapin ng Diyos, hindi tayo aasenso. Yung word na sought dyan, past tense na seek, diba? Yung word na sought dyan, ibig sabihin, inquire of and long for. Ibig sabihin si King Uzziah, he longed for the presence of God. And he inquired God sa lahat ng kanyang plano. And that's why God caused him to prosper. Gusto mong mag-prosper? Then long for His presence and inquire from Him. Kung ito ay kung gusto mo lang, no? Kung gusto mong mag-prosper, hindi naman tayo pinipilit.
Ito'y kung gusto mo lang. Pero kung ayaw mo, o di, don't seek the Lord, don't long for His presence, and don't inquire from Him. Simple lang. Kasi yung mga principles of the Bible, yan ay inilagay ng Diyos sa kanyang sulat. No? Inilagay ng Diyos yan hindi para pahirapan ng tao. Hindi. Ang mga principles, no, ang mga principles sa Bible, inilagay yan ng Diyos para pasimplihin ang buhay. Pero pilit na kinukumplikado ng secular. No? Simple ng buhay. O, tinan nyo. Gaano kasimple ang buhay? Sumunod ka, pagpapalain ka. Huwag kang sumunod, susumpain ka. Simple lang, di ba? Anong mahirap doon? Sumunod ka, pagpapalain ka. Sumuway ka, susumpain ka. O, anong mahirap doon? Pero pilit natin kinukumplikado. Ang principles nandyan to simplify life. Pag kayo bumili ng appliances, no, o gadget, bumili kayo ng gadget, halimbawa cellphone, hindi ba kayo nagtataka, lahat ng bago na binibili ninyo, mayroong manual? Ano bang purpose ng manual doon? Guluhin yung paggamit doon sa gadget? Hindi, di ba? Yung purpose ng manual, nandoon yon para pasimplihin ang paggamit doon sa gadget. Para ipaalam sa'yo na simple lang ang paggamit nito. Ngayon, yung mga hindi nagbabasa ng manual, ano nangyayari? Late na nang malaman nila. Nung nasira na yung kanilang gadget, tinignan yung manual, ay, ito pa lang, dahilan kung bakit nasira. So, kinukumplikado natin yung ating paggamit sa gadget or appliances. Kinukumplikado natin yung paggamit kasi ayaw nating tumingin sa manual. Yung manual, principles yun para maging madali ang paggamit at maiwasan ang pagkasira. Sa atin, ayaw natin tumingin sa manual of life, which is the principles of God's Word. Tapos pag nasira ang ating buhay, kung sino-sino ang ating sinisisi, kasi hindi tayo tumingin sa principles of the Bible, which is to simplify our life. Ang daming komplikado ngayon ng mga tao kung paano sila mabuhay. Samantalang, ang simple-simple lang ang buhay. Napakasimple ng buhay. Huwag yung gawing komplikado. Ang linaw-linaw, sumunod ka, pagpapalain ka. O di ba? Kaya kayo nag-aaral kasi gusto niyo mapagpala. Kaya kayo nagharap ng trabaho kasi gusto niyo mapagpala. Kaya kayo nagninegosyo kasi gusto niyo mapagpala. Kaya kayo nag-google ng maraming panahon para stressin ang sarili niyo kasi gusto niyo mapagpala. Samantalang simple lang ang buhay. Sabi niyo, sumunod ka, pagpapalain ka. As long as he sought the Lord, God caused him to prosper. Palagay niyo, yan ba ang naging resulta kay King Uzziah kung hindi niya ginawa yung seeking God continually? Simple-simple nang ginawa niya kung bakit siya nag-prosper. Oh? As long as he sought the Lord, God caused him to prosper. Napakasimple ng kanyang ginawa kung bakit siya nag-prosper. Bakit di natin magawa-gawa? Iba yung ginagawa natin, pero nasa isip natin, gusto natin mag-prosper in the end. Whatever you are doing, yan ang sukatan kung ano yung mangyayari sa'yo in the future. Simple lang ang buhay. Oh. Gusto mo malaman ng future mo. Hindi mo na kailangang pumunta sa mga fortune teller. Hindi mo na kailangang magpahula. Simple lang. Gusto mo malaman ng future mo. For the past years and for the past months, ano ang mga pinaglanan mo ng panahon mo? Ano ang mga ginawa mo? Ano ang mga ginawa mo paulit-ulit? Past years and past months. Even the past weeks and past days. Ano ang mga paulit-ulit mong ginawa? Paulit-ulit mong binasa, paulit-ulit mong pinanood, paulit-ulit mong pinag-aralan. Doon mo sukatin ang future mo. Sa mga ginagawa natin, diyan natin napipredict ang magiging future natin. Hindi ka pwedeng mag-predict ng blessing sa buhay mo kung yung ginagawa mo ay magdadala sa'yo sa curse. Gaano ka naging diligent sa paggawa ng mabuti? Gaano ka naging diligent sa pag-seek sa presence of God sa mga nakaraan? Kasi kung ginawa mo yan diligently, then dito, ang result, God caused him to prosper. Pangalawa na verse is Psalms 34 verse 10. Psalms 34 verse 10. Sabi niya, the young lions lack food and grow hungry,
But they who seek the Lord will not lack any good thing. Alam nyo, bakit niya nalintulad sa young lions? Alam nyo kasi yung mga young lions, pwede sila magkaroon ng pride. Kasi batang-bata pa sila, malakas pa sila sa pag-hunting. Kumpara sa mga matanda na. Ngayon, kahit gaano sila kalakas mag-hunting, ibig sabihin, yung supply para sa kanilang sarili, nakukuha pa nila sa kanilang sariling lakas. Di ba maraming ganyan tao? Porket malaki ang sahod ngayon, nagtitiwala na sila na forever magiging ganon. Para kang ganyan yun, young lion. Alam nyo, hahamunin ko kayo. Ano ang pwede niyong maging assurance na yung malaking sahod mo ngayon, ganyan pa rin sa susunod na taon? Meron nga akong kilala, yung asawa, hindi siya masyadong dumidiskarte para makapag-generate ng income. No? May negosyo sila, meron silang mga resorts, meron silang involved sila sa kung saan saang negosyo. Ang saya ng pamilya nila. Lagi silang magkakasama. Pero isang araw, biglang namatay yung lalaki. Palagay ninyo, tama ba yung training na ginawa ng tatay na ito sa kanyang pamilya? Well, okay naman siguro kasi may mga assets siyang naiwanan. Pero paano kung trabaho lang? Yung sahod lang ang inaasahan. Paano yung kanyang naiwanang pamilya? So, hindi ka pwedeng magtiwala sa laki ng sahod mo ngayon. Bakit? Kasi even the young lions lack food and grow hungry. Pwede silang manghina. Ibig sabihin, darating ang time na manghihina sila at yung sahod nila hindi na pwedeng i-maintain pa yung ganong kalaki kung yung kanilang serbisyo ay hindi na kagaya nung sila'y bata pa. Pero, sabi niya, they that seek the Lord will not lack any good thing. Yan ang kagandahan yan. Kasi kung ang bata pa, sabi niya, dumarating yung time na manghihina rin siya. Sa mga patuloy na naghahanap sa Panginoon, patuloy na hinahanap-hanap ang presensya ng Panginoon, patuloy na nag-i-inquire sa Kanya, sabi niya, hindi sila magkukulang. Yung hindi sila magkukulang, result ulit yan ng Kanyang ginagawa na patuloy na hinahanap-hanap ang Diyos sa Kanyang buhay. Another verse is Matthew 6:33, which is, you are very familiar with this verse. Sana, kung gano'n tayo ka-familiar sa verse na ito, ganun din tayo nagpupursige na isagawa yung verse na ito. But first and most importantly, seek, aim at, strive after His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right, the attitude and character of God. And all these things will be given to you also. Kalahin mo, all the things that you need will be added. Pero ang isip natin, yung mentality natin, ganito. Kapag babawasan ko ang time ko sa mga bagay na temporary lang yung kanilang value, at gagamitin ko ito to seek God, ang isip natin, akala natin mababawasan tayo. Akala natin mababawas sa atin yung mga bagay na kakailanganin natin sa buhay. Akala natin matatalo tayo kapag binigyan natin ng maraming panahon yung pag-seek sa ating Panginoon. But that is a principle. Ano yung principle? Seek God first. Ano magiging result? The things that you need will be added unto you. Kaya ito, no? If things that you need are being subtracted from you, then you are not seeking God. You are seeking somebody else or someone else or anything. Yan ay,
prangkahan. At huwag kayong magalit sa akin. No? Tinan yung sinabi ng Bible. Kasi ang sabi niya, the things that you need will be added. Kaya if things that you need being subtracted from you, then balikan mo yung formula. Kasi yung formula, seek Him first. And the solution is, the result is, things that you need will be added unto you. Kaya kung walang naidadagdag sa'yo na mga pangangailangan mo, bagkus nababawasan pa, then, evaluate your life. Sino hinahanap-hanap mo? Sino ang binibigyan mo ng maraming panahon? Anong bagay ang binibigyan mo ng maraming panahon? Bakit na ibabawas sa'yo yung mga bagay na dapat dadagdag sa'yo? Another verse is Deuteronomy chapter 4 verse 28 to 30. At tatapusin ko na sa verse 14. Sabi niya, there in a foreign land, you will worship idols made from wood and stone, gods that neither see, nor hear, nor eat, nor smell. But from there, you will search again for the Lord your God. And if you search for Him with all your heart and soul, you will find Him. In the distant future, when you are suffering all these things, you will finally return to the Lord your God and listen to what He tells you. Then verse 40, if you obey all the decrees, ano yung part ng decrees, ano yung part ng commands? Seeking the Lord God continually, all will be well. If you will obey the command, one of the commands is to seek God continually. If you will obey, all will be well with you and your children. Ikaw na susunod doon sa command to seek God continually. Hindi lang ikaw ang tatamasan ng blessing, but also your children. Di ba, lagi yung sinasabi, kaya kayo nagtatrabaho para sa mga anak ninyo. Kalahin mo, mahirap gawin yung pagtatrabaho, pero ito, simple lang ito, hindi nyo magawa. Samantalang mayroon kang assurance dito that your children will be blessed. I am giving you these instructions so you will enjoy a long life in the land the Lord your God is giving you for all time. Kalaya mo, long life, pinapangarap ng marami, pinapangarap ng karamihan, kung saan-saan na nila ito kinukuha, kung ano naman pinaggagawa na sa kanilang sarili para maranasan yung long life. Pero hindi pa rin nila nararanasan. Bakit? Kasi yan ay magiging result lang kapag ginawa mong you will seek the Lord with all of your heart. Ang problema sa atin, pumupunta tayo sa church not to seek God, but to seek the solution sa ating buhay. We are seeking, parang ganito, halimbawa may sakit tayo, no? Kung saan-saan tayo pumupunta na may mga spiritual activities, not because we are seeking the healer, but because we are seeking healing bilang isa sa mga needs ng ating sarili. We are seeking the provisions of God instead of seeking the provider. We are seeking joy, but we are not seeking the joy giver. We are seeking peace of mind, but we are not seeking the peace giver, the Prince of Peace. Right? So ito yung mali. We are seeking things instead of seeking God that will cause things to be added unto us. Ano ba yung mga results na hinahanap natin? To become prosperous, to get our needs be added unto us. Yan ang mga results na gusto natin, di ba? O yung formula, seek God continually. Seek Him first, continually. Another verse is 2 Chronicles 15. 2 Chronicles 15, chapter 15, verse 2 to 4, and then verse 12 to 15. Verses 12 to 15. Ito sabi niya, and he went out to meet King Asa as he was returning from the battle. Listen to me, Asa, he shouted. Listen, all you people of Judah and Benjamin. The Lord will stay with you as long as you stay with Him.
The Lord will stay with you as long as you stay with Him. Whenever you seek Him, you will find Him. But if you abandon Him, He will abandon you. Ngayon, masyadong brutal yung pagkasabing He will abandon you. But actually, ang pinaka-original meaning niyan is, He can allow you to be abandoned. Why? Because you did not seek Him. He can permit you to be abandoned, but He will not abandon you. Magkakaroon lang siya ng permissive will na ikaw ay mahawakan, makontrol ng kalaban ng ating buhay na si Satanas at ng kanyang mga demonyo. Verse 3, for a long time Israel was without the true God, without a priest to teach them, and without the law to instruct them. But whenever they were in trouble and turned to the Lord, the God of Israel, and sought Him out, they found Him. Verse 12, then they entered into a covenant to seek the Lord, the God of their ancestors, with all their heart and soul. So nangako sila. Nangako sila na they will seek the Lord from now on. They agreed that anyone who refused to seek the Lord, the God of Israel, will be put to death. Abay, matindi yan sa Old Testament, no? Ngayon, hindi na pwede yan, no? Pero whether young or old man or woman, once na hindi sila nag-decide to seek the Lord, papatayin sila. Mayroong death penalty yung mga hindi nagsisik the Lord. Nagtataka lang ako kung sakaling ibabalik ang death penalty sa atin at ang number one na ipapunish ng death penalty na ito ay yung mga hindi naghahanap sa presensya ng Lord. Palagay nyo, ilan ang matitirang Pilipino? Kasi sa Old Testament, death penalty ang parusa sa mga hindi naghahanap sa presensya ng Lord. So, ilan kaya matitira sa ating church? Ilan kaya matitira sa ating community, sa ating bansa, kung parurusahan ng death penalty ang lahat ng mga hindi humahanap sa presensya ng Diyos? Sino kayong uunahin? In verse 14, sabi niya, they shouted out their oath of loyalty. Mayroon pa silang oath-taking. They shouted out their oath of loyalty to the Lord with trumpets blaring and ram's horns sounding. Verse 15, all in Judah were happy about this covenant, for they had entered into it with all their heart. They earnestly sought after God, and they found Him. And the Lord gave them rest from their enemies on every side. Gusto yun ng katahimikan? Hindi nyo makakamtan yan hanggat hindi nyo kinukuha o ginagawa yung formula. Seeking God with all of your heart. Dadalhin ka niya sa pagkakaroon ng payapa at tahimik na pag-iisip. Payapa at tahimik na kalooban. Na kahit gaano karami ang problema, hindi ka nababagabag. Yan ang resulta ng paghanap sa presensya ng Lord at pag-inquire sa Kanya, pagkonsulta, pagsangguni sa Kanya. Hindi yan mararanasan ng mga hindi naghahanap sa presensya ng Lord. Kaya nga, kahit nag-aano sila, kahit makikita mo na sila ay prosperous financially, kahit makikita mo yan, makita mo naman na gulong-gulong ang kanilang utak. Makikita mo naman sa kanilang isip. Of course, yung mga family members na hindi nakakalam ng pressures, sila yung nagsasaya. Pero siya na alam niya yung pressures, kita mo sa mga mata niya Kita mo sa mga mata niya na nababagabag siya. Hindi mo maitatago kasi yung nangyayari sa loob mo. Yung nangyayari sa loob mo, magre-reflect yan sa mga mata mo, magre-reflect yan sa mga kilos mo. Maapektuhan ka physically ng dinadala mo spiritually, emotionally, and mentally. Kaya kung magulo ang spiritual life mo, magulo, emotional life mo, mentally magulo, then magre-reflect yan sa iyong physical na pangangatawan. At kung ayaw mo maapektuhan ka physically, para magkaroon ka ng inner peace, magkaroon ka ng tunay na rest, seek God with all your heart. Another verse is 2 Chronicles chapter 31, verse 20 and verse 21. Ito naman si King Hezekiah. In this way,
King Hezekiah handled the distribution throughout all Judah, doing what was pleasing and good in the sight of the Lord his God. In all that he did in the service of the temple of God, in his efforts to follow God's laws and commands, Hezekiah sought God wholeheartedly, and as a result, he was very successful. O ito, karagdagan sa kanyang pagsiserve. Kasi akala natin pag nagsiserve tayo, okay na. Akala natin pag may ginagawa tayong specific task sa church, okay na. Hindi. Kasi si King Hezekiah, yung kanyang effort na ginagawa para sa church, sinabayan niya ng kanyang pag-seek after God with all of his heart. And because of that, God made him very successful. Kung ako sa inyo, gusto nyo makasiguro sa tagumpay ninyo, gusto nyo talagang magkaroon kayo ng assurance to become successful, eto, hindi kayo malulugi dito. Seek God with all of your heart. Another verse, Job chapter 8, verse 5. Job chapter 8, verse 5. Eto, maganda to para sa pamilya ninyo. But if you pray to God and seek the favor of the Almighty, if, yan ay condition, di ba? If you pray to God, and seek the favor of the Almighty. And if you are pure and live with integrity, He will surely rise up and restore your happy home. Naranasan nyo na yun sa isang pamilya ay ang saya-saya and then biglang nagkagulo. Tapos pilit na inaayos, hindi na maayos. Alam nyo, ang formula para magkaroon ulit ng kaayusan ng pamilya, seek the Lord with all of your heart. If you will seek the Lord with all of your heart, babalik ang pagmamahal mo sa asawa mo, babalik yung pagmamahal niya sa iyo. Babalik yung pagmamahal mo sa anak mo, babalik yung pagmamahal ng anak mo sa iyo. Babalik ang pagmamahalan ng bawat isa. If you will seek the Lord with all of your heart. And in verse 7, napakaganda. And though you started with little, you will end with much. Though you started with little, ibig sabihin, sa time na ito na isi-search mo, isi-seek mo ang Lord sa buhay mo, maliit lang yun nasa iyo. Iba sa inyo, walang-wala. Konti lang yun nasa iyo. But even if you will start with that little things that you have, you will seek the Lord with all of your heart. Kahit na sa palagay mo ngayon hindi ka blessed, but you will seek the Lord with all your heart. Sabi niya, you will end with much. Kaya wag niyong ibase sa kung ano meron kayo ngayon, kung hanapin niyo ang presensya ng Lord o hindi. Ano mang meron ka ngayon kahit kakaunti, seek the Lord with all of your heart and you will end up with much. Ngayon, sa aking pagtatapos, importante ito. Kasi pag nangyayari sa atin yung dalawang bagay na ito, nakakalimot tayong hanapin ang presensya ng Diyos. So ito ay reminder sa inyo sa aking pagtatapos. Reminders lang ito sa inyo. Si King David, Psalm 63 verse 1. Tingnan natin yung kanyang kalagayan. A psalm of David when he was in the wilderness of Judah. O God, you are my God. With deepest longing I will seek you. My soul, my life, my very self thirsts for you. My flesh longs and sighs for you in a dry and weary land where there is no water. So this is the principle. Dumarating sa ating buhay na kung saan parang dry na dry tayo. Kahit sino sa atin dito, darating yan. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka katalino, kahit gaano karaming assets mo, at kahit gaano ka kahirap ngayon. Darating at darating sa bawat sa atin, yung wilderness sa ating buhay. Desert sa ating buhay. Kung saan ay kahit anong meron tayo at kahit anong wala tayo, sadyang tuyong-tuyo tayo.
Yung pakiramdam natin tuyong-tuyo. Kapag hindi ka maingat sa sitwasyon ng buhay mong yan, makakalimot ka sa dapat mong gawin. Pero si King David, ay example natin, sa time na siya nasa wilderness, sa time na nasa desert siya, sa time na feeling niya lahat, feeling niya sa kanyang pagkatao ay na-burn out na siya. Burn out ka na. Yan ang mahirap na sitwasyon ng ating buhay. Dahil sa pagkabisi natin sa maraming bagay, naubos natin yung oras natin sa isang bagay, pero hindi pa natin natatapos, then it's possible na ma-burn out tayo. Or kahit matapos mo, halimbawa sa mga nag-aaral, gumawa kayo ng thesis ninyo. So, pinaghirapan mo yung thesis mo, natapos mo, pagkatapos mong gawin, burnout ka. Dry na dry ang pakiramdam. Wala kang ganang mag-pray, wala kang ganang magbasa ng Bible, wala kang ganang pumunta sa church, wala kang ganang manood ng mga trending na mga preaching sa Facebook, sa YouTube, wala kang pakialam doon. Sadyang wala kang kalatoy-latoy talaga, dry na dry. Dumating si David sa ganong sitwasyon. Pero hindi yun na nagtulak sa kanya para gumawa ng masama. Kasi pag hindi ka maingat, yun ang magtutulak sa'yo para gumawa ng masama. Ang ginawa ni David sa time na nasa spiritual dryness siya, sa time na burn out siya, he sought the Lord with all of his heart. Yan ang pinaka-the best na magagawa mo kapag nasa burnout stage ka. Kapag sa time na ito tuyong-tuyo ka, parang hindi mo na nararamdaman ng si Lord na nandyan. Parang hindi ka na naniniwala na totoo pa ang Biblia. Then you need to seek the Lord with all of your heart. Pangalawa, pag nasa trouble kayo. Dito si King Jehoshaphat, 2 Chronicles 20 verse 3 and 4. Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. He also ordered everyone in Judah to begin fasting. So people from all towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. No? Dumating kasi yung news sa kanila na sila ay lulusubin ng 3 tribo. At alam nila na wala silang magagawa sa kanilang sariling lakas lamang. So may trouble. Kapag may trouble at hindi mo alam ang gagawin mo, magdadala ito sa kapahamakan. Pero si King Jehoshaphat, napakaganda na ginawa niyang example na dapat nating pamarisan. Sa time of trouble, in the midst of trouble, he sought the Lord with all of his heart. So tandaan ninyo ito na magiging kalagayan ng buhay niyo kasi darating at darating. Sa time na ikaw ay burnout, sa time na ikaw ay tuyong-tuyo na parang wala ka nang mapuproduce pa, parang hindi ka na makakapag-produce ng another success of your life, napagod ka na, no? Nagsawa ka na, nagsawa ka na, parang ayaw mo na magpatuloy. Feeling mo parang wala nang halaga ang buhay mo. Parang feeling mo hindi ka pinapalagan ng maraming tao. Pag nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, o kaya may trouble, may problema, hindi inaasahang problema, unexpected. Pag nandoon ka sa sitwasyon na yon, when you don't know what to do, seek the Lord with all of your heart. The best thing to do when you don't know what to do is to seek the Lord with all of your heart. Kahit na sa palagay mo walang magiging magandang result ito, every time that you don't know what to do, the best thing to do is to seek the Lord with all of your heart. In conclusion, the quickest way para magbago ang sitwasyon natin. This is the very quickest way. The fastest way para makaahon tayo sa mga negative na sitwasyon ng ating buhay is to seek the Lord with all of your heart. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na yun na hindi mo na naiintindihan, ikaw ay nasa sitwasyon na yun na nakakairita, na hindi ka na komportable sa sitwasyon mo, huwag kang humanap ng ibang paraan kasi mapapagod ka lang. Masyadong mahaba yung mga ibang daan. Ang pinakamabilis na dadaanan mo para ikaw ay makawala na sa sitwasyon na yan na hindi mo na naiintindihan, seek the Lord with all of your heart. Tayong lahat ay manalangin. Salamat po, Ama, sa inyong pagpapaalala sa amin yung kalagahan po ng aming paghahanap sa inyong presensya.
at pagsangguni, pagkonsulta sa lahat ng mga balakin na inilagay po ninyo sa aming puso't isipan. Dalangin ko, O Diyos, na ang iyong banal na Espiritu, gabayan niya ang bawat nakapanood at makakapanood pa ng mensahe na ito nang maisagawa niya yung napaka-importanting aral na ito sa inyong salita, seeking you diligently and continually. So we give you praise, O God, in Jesus' name. Amen.